Maghapon akong nagkulong sa loob ng aking kwarto, kahit na dinalhan ako ni Mommy ng pagkain ay pinabayaan ko lang at hindi kinain. Hindi pa rin ako makapaniwala sa desisyon ni Mommy at Daddy na gusto nila akong ipakasal kay Steven imbes na kay Eugene na siyang boyfriend ko at pakakasalan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa parents ko. Kahit na umiyak ako at nagmakaawa ay tinalikuran lang ako at sinabing buo na ang pasya nila. Itinago din ni Mommy ang phone ko, kaya hindi ako makatawag kay Eugene. Nang sumapit ang gabi ay naisipan kong tumakas, pero paglabas ko ng aking kwarto ay puro mga nakalak ang pinto papunta sa labas. Wala akong nagawa kundi bumalik sa kwarto ko. Naghanap pa ako ng telephone na maaaring gamitin pero itinago yata ni Mommy. Kinabukasan ay panay ang katok ni Mommy at ng kapatid ko sa aking pinto pero hindi ko sila pinagbuksan at nanatiling tahimik. Anak, kailangan mong kumain, buksan mo ang pinto, may dala akong pagkain para sa'yo. Ani Mommy pero hindi ko pinansin at nanatili lang akong nakahiga. Ate, pupunta raw dito ang parents ni Kuya Steven mamaya para mamanhikan, malakas na sabi ng kapatid ko na agad namang sinaway ni Mommy. Napabalikwas ako ng bangon sa narinig. Anong oras sila darating? On the way na sila papunta rito, anak, kaya magbihis ka na para maharap mo sila mamaya. Sige, hintayin nyo na lang ako sa baba. Nagmamadali akong pumasok ng bathroom at naligo. Kailangan kong humarap sa parents ni Steve at sabihin mismo sa kanila na ayokong magpakasal sa anak nila. Si Eugene ang mahal ko at sa kanya lang ako magpapakasal. Pagkatapos kong naligo ay nagmamadali akong nagbihis at sinuot ang black t-shirt at short denim pants. Hindi na ako nag-abala pang suklayin ang buhok ko at agad na akong lumabas ng aking kwarto. Pagkababa ko ay agad kong nakita ang parents ni Steven kausap ang parents ko, at hindi lang yun, dahil naroon din mismo si Steven na nakaupo at nakikipagtawanan pa kay Daddy na para bang masaya ang kanilang pinag-uusapan. Oh hiha, nandito ka na pala, nakangiting puna sa akin ng Mommy ni Steven. Napatingin naman silang lahat sa akin at pati na rin si Steven na kinahinto ko sa paglapit at kinakuyom ng kamao. Tumayo si Mommy at agad na lumapit sa akin, anak, huwag kang gagawa ng hindi maganda. Nandito ang pamilya ni Steven, pakiusap kumalma ka, bulong sa akin ni Mom. Mapait akong natawa at napakagat sa gilid ng aking lobby. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap nila, dahil magmumukha lang akong kawawang sisiw kung sakali, ni wala nang pakialam sina Mom at Dad sa damdamin ko. Hi, Alora, pwede ba tayong mag-usap ng private? Tanong ni Steven. Tumayo ito at nagpaalam muna kay Dad bago lumapit sa akin. Tama si Steven, anak, mag-usap kayong dalawa ng mabuti, huwag pair-alin ang init ng ulo. Sang-ayon ni Mommy na hinaplos pa ang buhok ko at ngumiti bago bumalik sa kanyang upuan. Nanatili ako walang kibo habang nakatayo lang sa tabi ng stairs, hanggang sa hinawakan na ni Steven ang kamay ko. I have something to tell you, please let's talk inside your room. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa, wake up, I don't love you, and I don't want to marry you. Kita ko ang sakit na bumalatay sa kanyang mukha dahil sa sigaw ko. I know that I hurt him, but I don't care. Sumusobra ka ng bata ka, so hinidad sa akin at tiningnan pa ako ng masama, habang ang parents naman ni Steven ay nanatiling tahimik at nakatingin lang sa amin. Sumunod ka sa akin, marihin kong sabi kay Steven bago siya tinalikuran at umakyat ng hagdan. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto ay agad ko siyang hinarap at sinalubong ng malakas na sampal sa magkabilaang pisngi. Ayan, para magising ka sa katotohanan na ayoko sa'yo at hindi ako magpapakasal. Sa lakas ng sampal ko ay kitang-kita ang bakas ng palad ko sa kanyang pisngi na ngayon ay namula na. I'm already awake, Alora. Kahit makailang libong beses mo pa akong sampilan ng paulit-ulit ay hindi pa rin magbabago ang katotohanan na gusto kita. Na mahal kita, mariing sagot ni Steven habang haplos ang namumulang pisngi. Mahal. Mahal mo ako. I pointed myself. Kung mahal mo ako dapat hindi mo ginawa sa akin ang bagay na yon, Steven. Dapat hindi mo ako pinagsamantalahan. Dapat kung saan ako masaya ay doon ka rin. Ganoon ang totoong pagmamahal, at ang nararamdaman mo para sa akin ay hindi yan pagmamahal, Steven. Kasakiman na yan.
Napahilamos si Steven sa sariling mukha at napabuga sa hangin bago ako sinalubong ng tingin. I know, alam kong kasakiman ang ginawa ko. Alora, dahil ayokong mapunta ka sa isang lalaking tulad ni Eugene na ginamit ka lang, he just used you for the sake of their company, palugi na ang kumpanya nila at kailangan nila ng tulong ng dad mo para makabangon sa pagkalugi, ginamit ka lang ng tyrant Adam yun. Hindi na ako nakapagpigil at muling pinalipad ang palad ko sa namumulang pisngi ni Steven. Shut up, that's not true, alam kong mahal ako ni Eugene, gumagawa ka lang ng kwento para mapaghiwalay kami. But I don't believe you anymore, minsan mo nang sinira ang tiwala ko, tingin mo ba pagkakatiwalaan pa kita? No, hindi na ako magtitiwala pa kahit kailan sa'yo, Steven. At para sabihin ko sa'yo, kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Itaga mo yan sa utak mo. Natigilan si Steven sa mga sinabi ko, kaya agad akong naglakad papunta sa pinto para sana lumabas, pero pagkahawak ko pa lang ng doorknob ay agad niyang pinigilan ang braso ko. Totoo lahat ng sinabi ko, Alora. Kahit ang mga magulang mo ay alam na yun, kaya nga ayaw ka na nilang ipakasal sa lalaking yun, mariin na sabi ni Steven habang hawak ang isa kong braso. Hindi totoo yan. Alam kong mahal ako ni Eugene, at hindi niya ako ginamit lang para makaahon ang kanilang kumpanya. Alam kong pagmamahal ang dahilan kung bakit niya ako niyayang magpakasal kahit na 3 buwan pa lang kaming magkasintahan. Humarap ako kay Steven at sinalubong siya ng seryosong tingin. Para sabihin ko sa iyo, totoo man yang mga sinabi mo o hindi, magpapakasal pa rin ako kay Eugene at hindi sa iyo, Steven. Wake up, please. I don't love you. Inis kong inagaw ang braso ko sa kanya at mabilis na lumabas ng kwarto at iniwan siyang tulala. Alam kong masakit ang mga salitang binato ko sa kanya, but I don't care. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na hindi magalit. Pagkababa ko ng kwarto ay tanging si Dad at Mom na lang ang naabutan kong nakaupo sa sofa, wala na ang parents ni Steven. Nakapag-usap na ba kayo ng mabuti ni Steven, anak? Tanong ni Mom sa akin. Yes, Mommy, at hindi ako magpapakasal sa kanya. Babalik na ako sa apartment ko, pero napahinto ako nang biglang nagsalita si Dad. Binento ko na ang apartment mo, kaya wala ka nang babalikan pa dahil hindi na yun sayo. Dito ka na tumira sa bahay. What? Hindi makapaniwala kung bulalas nang marinig ang sinabi ni Dad. Akin yun, Dad. Hindi mo pwedeng ibenta yun nang wala ang pahintulot ko. Ako pa rin ang nagbigay sa'yo noon, kaya may pahintulot ako para ibenta yun, bali walang sagot ni Dad. It's okay, Tito, sabat ni Steven na pababa ng hagdan. Dahil ako naman ang nakabili ng apartment niya, pwede naman siyang tumira doon, dahil magiging kanya din naman ulit yun oras na ikasal kaming dalawa. Napaawang ang labi ko sa narinig at napakuyom ng kamao lalo na nang makita ko ang nakakalukong ngisi ni Steven sa akin. Oh, narinig mo ang sinabi ni Steven. Pwede ka naman daw tumira doon, tutal ikakasal na rin naman kayo next week. Nang mapatingin ako kay Mommy ay ngumiti lang ito sa akin na para bang sinasabing sumunod na lang ako sa sinabi ni Dad. Napabuga ako sa hangin para pigilan ang galit. Kailangan kong kumalma dahil baka masigawan ko si Dad nang wala sa oras. Kung ganun naman pala, edi doon na lang ako sa apartment ni Eugene titira. Hindi ko na hinintay pang makasagot sila at agad na akong lumabas ng mansyon. Alora, rinig kong pagtawag ni Dad sa akin. He's mad, but I don't care anymore. Sakto namang paglabas ko ng gate ay may dumaang taxi, kaya agad ko itong pinara. Pagsakay ko ng taxi ay siya namang paglabas ni Steven sa gate. Napangisi ako at nagbabay sa kanya. Buti naman at hindi niya ako naabutan. Kitang-kita ko pa kung paano umasim ang mukha niya nang makita ang pagbabay ko. Pagkahinto ng taxi sa harap ng apartment ni Eugene ay agad akong bumaba at sumilip sa driver. Pakihinti lang po muna, Manong, hihingi lang ako ng pera sa boyfriend ko. Hay nako, bakit kailangan ko pang maghintay? Sige na bilasan mo. Hindi ko mapigilan ang mapasimangot sa reklamo ng taxi driver. Pasalamat na nga siya at paghintayin ko pa siya, balak ko nga sanang takasan na lang, kaso natawa naman ako sa kanya.
Pagtapat ko sa pinto ng apartment ni Eugene ay hindi na ako nag-doorbell pa dahil alam ko naman ang password ng apartment niya, kaya binuksan ko na lang. Pagkapasok ko ay walang tao sa loob ng apartment, at tingin ko ay wala si Eugene, kaya dumiretso ako sa kwarto niya para humanap ng pera na pambayad sa taxi driver. Habang papalapit ako sa kwarto ay siya namang pagkunot ng noo ko nang makarinig ng sunod-sunod na ungol na nagmumula sa loob. Kaya nagmamadali akong lumapit at mabilis na binuksan ang pinto. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita si Eugene na may kalampungan sa kama. Napatigil naman si Eugene at napalingon nang marinig ang pagbukas ko ng pinto, at para itong natauhan na agad na nanlaki ang mga mata nang makita akong nakatayo sa pinto ng kanyang kwarto. "Babe," gulat na sambit ni Eugene. Sunod-sunod naman akong napailing kasabay ng pagtulo ng luha ko. Mabilis akong tumakbo palabas ng apartment habang hilam ng luha. Paglabas ko ay siya namang paghinto ng itim na kotse sa harap ko at ang pagbaba ni Steven mula dito. "Hey, Alora, why are you crying? Are you okay?" May pagtatakang tanong ni Steven na agad na lumapit sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Sunod-sunod akong umiling. "I'm not okay, Steven." Taksil siya. "He's a cheater." Napahagulhol ako ng iyak at napayuko sa balikat ni Steven nang yakapin niya ako. "Gago pala yang teretado na uan sabi ko na nga ba't hindi talaga mapagkakatiwalaan ang gagong yan." Hinaplos-haplos ni Steven ang likod ko. "Tahan na, hindi mo dapat iniiyakan ng lalaking tulad niya." "Hoy miss, yung bayad mo, akin na." Malakas na sigaw ng taxi driver, dahilan para mapabitaw ako ng yakap kay Steven. "Oo nga pala kailangan kong magbayad ng pamasahe. Steven, bayaran mo naman ang taxi, please." "Pumasok ka na sa kotse, babayaran ko lang saglit," ang taxi driver. Tumango ako at agad na binuksan ang pinto ng kotse at akmang papasok na ako sa loob nang bigla akong napahinto. "Alora, babe." Napalingon ako nang marinig ang boses ni Eugene. "Let me explain, babe. Please." Nagmamadaling lumapit sa akin si Eugene at akmang hahawakan ako sa braso nang biglang hamarang ang best friend ko. "Wala na kayong dapat pag-usapan pa. Kaya umalis ka na bago ko pamabasag yang mukha mo." Mariing sabi ni Steven habang nakaharang sa pagitan namin ni Eugene. "At sino ka naman para pakinggan ko? Oo nga pala ikaw ang gumahasa kay Alora, langhiya ka." Isang suntok sa mukha ang binigay ni Eugene kay Steven. Napaawang naman ang lobby ko sa pagkagulat at akmang haharang na sa pagitan nilang dalawa pero biglang humarap sa akin si Steven at walang sabi-sabi akong itinulak papasok sa loob ng kotse. "Wag na wag kang lalabas kahit anong mangyari, Alora. Igaganti kita sa taksil mong boyfriend," ani Steven bago sinara ang pinto ng kotse. Pagkatapos niyang isara ang pinto ng kotse ay muli siyang humarap kay Eugene at gumanti ng suntok. Nagpalitan na silang dalawa ng suntok sa mukha, habang ako ay tulala lang nakatanaw mula sa loob ng sasakyan. Habang nagsusuntukan sila ay may mga sinasabi sila sa isa't isa pero hindi ko na marinig pa dahil nasa loob ako ng kotse. Maya-maya ay biglang lumapit ang taxi driver at inawat na silang dalawa. Sumandal na lang ako sa upuan at pinunasan ang aking luha bago pumikit, hindi ko pa rin matanggap ang naabutan ko kanina. Ang sakit tanggapin na pinagtaksilan ako ng taong mahal ko. Ang bigat sa dibdib, makalipas ang ilang minuto ay rinig ko na ang pagbukas ng pinto ng kotse. Sa susunod na makita ko pa ang lalaking yun ay talagang papatayin ko na, galit na sabi ni Steven pagkaupo sa loob ng sasakyan. "Are you okay?" he asked me. "What do you think, Steven? Kailangan mo pa ba talagang itanong yan?" "Of course, I'm not okay, Steven." Nang mapatingin ako sa bintana ng kotse ay kitang-kita ko si Eugene na basag na ang mukha at ay nalalayan na ng taxi driver para bumangon mula sa pagkakahiga. "I'm sorry, Alora, saan nga pala kita ihahatid?" Mabilis na pinaandar ni Steven ang kotse nang mapansin niyang nakatingin ako kay Eugene. "Sa apartment ko, ibalik mo na sa akin yun. Dahil kung hindi ay wag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan," inis kong sagot at pasimpleng pinunasan ang luha sa aking pisngi. Makalipas ang ilang minuto ay agad nang huminto ang kotse sa harap ng apartment ko.
kaya agad na akong bumaba at hindi na hinintay pang pagbuksan ng pinto. Pagkapasok ko ng apartment ay agad akong dumiretso sa loob ng kwarto ko at nahiga sa kama bago nagtaklob ng kumot at tahimik na umiyak. Ang sakit palang pagtaksila ng taong mahal mo at pinagkatiwalaan mo ng buong puso, ngayon ay parang gusto ko tuloy paniwalaan ang mga sinabi ni Steven na ginagamit lang ako ni Eugene. Alora, tama na yang pag-iyak mo at baka mamaga pa yang mga mata mo, rinig kong sabi ni Steven. I can't stop my tears, Steven, ang sakit-sakit, nasasaktan ako, ang sakit sa dibdib, ang sakit, Steven, napakasakit, sobrang sakit. Umiiyak kong sagot habang nanatili sa ilalim ng kumot. Sunod-sunod na bumantong hininga si Steven, hanggang sa naramdaman ko ang paglundo ng kama at paghiga niya sa tabi ko. Come here, dito ka sa dibdib ko umiyak, huwag kang magtago dyan sa ilalim ng kumot. Hindi ko siya pinansin at patuloy pa rin ang paghikbi ko, hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-alis ni Steven ng kumot sa akin at agad na kinuha ang ulo ko at pinaunan sa kanyang braso. Sige lang, iiyak mo hanggang sa tuluyan mo na siyang makalimutan, hinawi niya ang buhok sa aking mukha at inipit sa aking tenga. Napasubsob ako sa kilikili ni Steven at doon umiyak, habang siya naman ay patuloy lang sa paghaplos sa likod ko. Sa kakaiyak ko ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako, nagising na lang ako na mag-isang nakahiga sa kama. Nang mapatingin ako sa orasan ay malapit ng mag 8 PM ng gabi. Kaya kahit tinatamad ako ay pinilit kong bumangon at naligo sa banyo. Pagkatapos kong naligo ay pinunasan ko lang ng tuwalya ang basa kong katawan bago lumabas ng banyo ng nakahubad. Naka-order na ako ng pagkain, hindi na natuloy ni Steven ang sasabihin nang makita akong nakahubad at agad itong nag-iwas ng tingin. I'm sorry, hindi ko alam. Hindi ko mapigilan ang mapairap sa pagkautal niya at napailing bago naglakad palapit sa tabi niya. Oh, bakit hindi ka makatingin sakin? Huwag mong sabihin na napapangitan ka sa katawan ko. Napatikim si Steven at hindi pa rin makatingin. Hindi naman sa ganon, Alora, gusto lang kitang e-respeto bilang babae. Wow ha, at saang basura mo namang napulot yang salitang respeto, Steven? Pinagsamantalahan mo nga ang kahinaan ko, tapos ngayon sasabihin mong respeto. Kung sampelan kaya kita ng 10 beses para matauhan ka sa sinasabi mong respeto. Huwag kang tumingin sa mukha ko, tumingin ka sa hubad kong katawan, mariin kong utos na muling kinabugan ni Steven sa hangin. Ano pang hinihintay mo, tumingin ka na, at sabihin mo sakin kung anong kulang sa katawan ko at bakit nakipaglampungan sa iba ang taong mahal ko, parang naiiyak kong sigaw nang maalala na naman si Eugene. Dahil sa sinabi ko ay agad na naging seryoso ang mukha ni Steven at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. You're perfect, Alora. Walang mali sa'yo, sadyang taksil lang ang hinayupak na iyon. I want to forget him, Steven. Please help me to forget Eugene. Kung kailangan mo akong painumin ng dati mong pinainom sa akin para lang makalimutan si Eugene, please painumin mo ako. Halikan mo ako, kagatin mo ako, dilaan mo ako, hilahin mo ang buhok ko. Don't stop till I'm shaken while screaming your name with so much pleasure. Napaawang ang labi ni Steven na parang hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Bakit hindi ka makasagot? Dahil ba natikman mo na ako? Ano, sawa ka na rin sa akin? Of course not, Alora. Then why? Bakit ako niluko ni Eugene? Tuluyan nang kumawala ang hikbi ko. Parang natauhan naman si Steven nang makita ang paghikbi ko at agad na hinaplos ang mukha ko. Kalimutan mo na siya, Alora, hindi na ako nakasagot pa nang bigla nang sinakop ni Steven ang nakaawang kong labi. Tumugon ako sa kanyang halik, agad niya akong binuhat at inihiga sa malambot na kama, saglit niyang binitiwan ang labi ko bago tumitig sa mukha ko. Kalimutan mo na siya, Alora. Ako na lang please, nandito naman ako. Hinding-hindi kita pagtataksilan kahit anuman ang mangyari dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagkatapos niyang banggitin ang mga salitang iyon ay muli niyang binalikan ang nakaawang kong labi at sinakop. Tumugon ako sa halik ni Steven at yamakap sa kanyang leeg. I need to forget Eugene.
Halos hindi ko na mahabol ang sarili kong hininga dahil sa klase ng halik ni Steven na para bang uhaw na uhaw at parang walang balak pakawalan ang lobby ko. Hinalikan niya ako, pareho kaming nakahubad sa kama habang naghahalikan. Steven, I need to breath. Mahina kong sambit sa gitna ng halikan naming dalawa. Take my breath away, baby, sagot niya pero hindi siya tumitigil sa paghalik sa akin, ibibigay ko sa iyo ang aking hininga ng buong puso. Pilit kong iniiwas ang lobby ko para makalanghap ng hangin, pero kahit anong iwas ko ay nahahabol pa rin ni Steven at nasasakop, at dahil sa kailangan ko na talagang huminga ay wala na akong choice kundi ang sip-in ang hita ni Steven. Alora, gulat na bulalas ni Steven na napabitaw ng halik sa akin at napaalis sa ibabaw ko bago napahawak sa pagitan ng kanyang hita at halos hindi maipinta ang mukha. Ano bang problema mo? Bakit mo sinipa ang alaga ko? Napairap ako at umupo sa kama. Paano kita hindi sisipain? Halos patayin mo na ako kanina. Sinabi ko nang kailangan kong huminga pero hindi ka nakinig, kaya sinipa kita para makahinga ako. Pwede ka namang huminga sa loob ng lobby ko, pero bakit kailangan mo pang sip-in ang alaga ko, Alora? Paano na lang kung mabaog ako, ha? Hindi ka ba talaga nag-iisip? I don't care kung mabaog ka. Ano naman ang pakialam ko dun? Saglit na natigilan si Steven sa sinabi ko at napatitig sa akin ng ilang saglit. Wow! Ang dali lang para sa'yong sabihin na wala kang pakialam kahit na mabaog ako. You're a heartless woman, Alora. Umuwi ka na, Steven. Gusto ko nang mapag-isa. Sorry sa sipa, sana lang hindi ka mabaog dahil doon. What did you say, Alora? Pinapaalis mo na ako agad? Pinaglalaroan mo ba ako? Of course not. Bakit naman kita paglalaroan? Muling lamambot ang mukha ni Steven at nahiga sa tabi ko bago niyapos ang braso sa bewang ko at inamoy-amoy ang leeg ko. Kung ganun ituloy na natin ang naudlot, baby. Promise pahihingahin na kita. Pwede ba, Steven? Nawala na ako ng gana kaya umuwi ka na. Huwag kang makulit dyan, kailangan ko ng matulog. Imbes na makinig si Steven sa sinabi ko ay bigla na lang itong pamatong sa ibabaw ko na kinaawang ng lobby ko sa pagkagulat. Let's make love first, baby. Mamaya ka na magsungit sakin. Hindi na ako nakaangal nang bigla niyang sakupin ang nakaawang kong lobby. Kasabay ng pagsakop niya sa lobby ko ay mabilis niyang paggalaw sa ibabaw ko, hanggang sa bumaba ang halik niya sa leeg ko at ang kamay niyang pumipisil sa bawat parte ng katawan ko. Oh, Steven. Yes baby, Steven. Please, mahina kong ungol at napahigpit ang hawak sa braso ni Steven na nakayakap sa bewang ko. Please what, baby? Bulong ni Steven sa puno ng tenga at hinalik-halikan ang leeg ko. Pakiusap, Steven. My pleasure, baby. Masusunod. Bakit ka tumigil? Ngumiti siya sa akin at tumayo bago ako binuhat. Sa banyo tayo, baby. Let's take a shower together. Promise bibilisan ko para sa'yo. Pilyong sagot ni Steven at nakuha pa akong halikan sa noo bago buksan ang pinto ng bathroom habang buhat pa rin ako. Pagkapasok namin sa banyo ay agad akong binaba ni Steven at binuhay nito ang shower bago sinakop ang lobby ko at itinaas ang dalawa kong kamay sa aking uluhan at isinandal ako sa pader ng banyo bago pinagsiklop ang aming mga palad. Binitiwan ni Steven ang lobby ko at bumaba ang halik niya sa leeg ko hanggang napunta ang lobby niya sa dibdib ko, hanggang sa lumuhod na siya sa harap ko at napasabunot sa kanyang ulo. Steven, it feels so good. Does it feel good, baby? Yes, Steven, it feels so good. Wala sa sarili kong helanghing na kinalaki ng ngiti Steven bago muling sinakop ang lobby. Habang naghahalikan kaming dalawa ay siya namang pagtulo ng tubig sa katawan namin ni Steven kaya basang-basa na kaming dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay bumitaw na ng halik sakin si Steven bago ako niyakap ng mahigpit, hanggang sa naramdaman ko na lang na parang may likido na umagos papunta sa sinapupunan ko. Steven, no, hindi mo dapat ginawa yun, hindi ko mapigil ang bulalas at parang bumalik na ako sa katinoan. Bumitaw siya ng yakap sa akin at ngumiti ng matamis sa akin. Why not? Anong why not ka dyan? Paano na lang kung mabuntis ako? Hindi ka ba nag-iisip? I want you to get pregnant.
Ikakasal na tayo next week kaya wala kang dapat ikatakot, Alora, dahil pananagutan kita. No, ayokong magkaanak sa'yo, Steven, at wala akong sinabi na pumapayag na akong magpakasal sa'yo. Talaga, ayaw mong magkaanak. At kanino mo gustong magkaanak? Doon ba sa taksil mong boyfriend, ha? Wake up, Alora, pinagtaksilan ka ng lalaking yun kaya kalimutan mo na ang gagong yun. Halos mapapitlag ako sa lakas ng boses ni Steven na umiiko sa loob ng bathroom. Pwede ba, huwag kang ang sumigaw? Hindi naman ako bingi, eh. At para sabihin ko sa'yo, hindi mo na kailangan pang ipamuka sa akin na pinagtaksilan ako ni Eugene. Dahil alam ko na yun. Kitang-kita na ng dalawang mata ko. Yun naman pala, eh. Bakit ayaw mong magkaanak tayo, Alora? Hindi pa kasi ako handang maging ina, Steven, at ayokong pakasalan ang lalaking hindi ko naman talaga mahal, at ikaw yun, hindi kita mahal. Natigilan si Steven at napatitig sa akin ng ilang sandali bago ito inis na napahilamo sa sariling mukha. Alora, you don't love me but you moaned my name with pleasure a while ago. Tapos ngayon isasample mo sa mukha ko na hindi mo ako mahal at ayaw mo akong pakasalan. Na ayaw mong magkaanak sa akin. Pues para sabihin ko sa'yo, pumayag ka man o hindi ay matutuloy pa rin ang kasal natin at hindi ka pwedeng umatras. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita, Alora. Tandaan mong akin ka lang, at sa akin pa rin ang bagsak mo. Mariing sabi ni Steven bago ako tinalikuran at mabilis na lumabas ng bathroom. Halos mapatalon ako sa gulat dahil sa lakas ng pagsara niya sa pinto ng bathroom na parang gusto nang sirain. Paglabas ko ay wala na si Steven at tanging isang tray na lang ng pagkain ang nabungaran ko na nakalagay sa taas ng bedside table ko, at may nakadikit pang sticky note na ang nakasulat ay, "Kumain ka bago matulog, mahal pa rin kita kahit pinagtutulakan mo ako palayo."